Rick, part 3 na tayo, Rick. Sa manpower loading, part 3 na tayo. Hindi, yung sa manpower loading. O sa lopan power loading. Yung sa productivity rate, 5 na. 6 na yata eh. Sige. So, ito sa manpower loading pa lang ha. Manpower loading, part 3 na. Sige ha. Okay, magluto muna kayo dyan ha. Sige, i-vlog ko muna to. Okay, habang nagluluto yung tropa natin, i-vlog ko to. Kasi, nagdedepende tayo sa mga comment. Yung mga, tatawag yan, inililis na namin yun eh. Ito, hindi to sponsored by Nescafe ha. Sige, dyan mo na yan. Ito yung manpower loading natin sa Stillman kasi may nag-comment pa rin. Yung iba gusto nilang ma-visualize yung gusto nilang ma-visualize yung manpower, yung arrangement ika nga ng mga workers. So ito yun. Meron akong illustration kasi para mas mabilis na maintindihan. Okay, so ito yun, i-explain ko Ito yung usually na ginagawa. Diba? Sa to? Sa beam. May mga steelman, may gumagawa. Okay, hanggang dyan sa dulo. Okay, so ito yung typical na arrangement dapat, no? Sa mga site nyo, i-check nyo. Pagka iba yung arrangement, nasa sa inyo yan kung susundin ito. Pero ito, proven na to ng mga subcon. Ito, subcon to na subcontractor to. Mas mabilis. Okay, yung mga steelman na helpers, mga patali-tali. Ito yung sinabi ko. Patali-tali na lang yan. Patali-tali. Okay? Patali-tali na lang. Sa kabilang span, yung mga rookie o mga baguhan, mga junior steelman. Sila ang dyan. Sila yung nag-a-arrange na mga ina-arrange nila yung mga tawag nyon, ng mga extra bar, tas yung mga spacer o yun. Sila ang sila ang in charge doon. Tapos ito naman sa kabila yung mga veteranong steelman. Okay. Yung mga veteranong steelman, ito dito pa lang, nilalagay pa nila yung mga stirrup. Again, etong veteranong steelman, pwede siyang magpatulong sa junior steelman o kaya sa helper, nasa sa kanya yan. Pero under his supervision. Hindi yan literal na siya lang mag-isa dyan, di ba? So pwede niyang tawagin to, alalay niya, kahit sino pwede niyang tawagin para mas mabilis ang trabaho. Kasi pag yung mga veterano, multiple yan multiple ang area niya, pwedeng 2 bimang sakop niya. Pero nandun yung mga junior niya, tinuturuan niya lang. Okay, tinuturuan niya lang. Sa kabilang span naman, ito illustration ko lang to na advanced na. Kasi pag advanced, ito tinatawag na nakahanger. Meaning wala pang scaffolding, bakal lang yan, no? Tubo or bakal. Nakahanger sila. Ayun yung trabaho ng mga tirador. Or kasador. Kasador na lang. Kasador. Mga kasador yan. Ito yung talaga mga veterano. Diba? Ito ang mga malalaking sweldo tsaka may mga bonus sa subcontractor pagka natapos nila agad yung project. So para magsipag may mga bonus yan. Yung mga iilan-ilan lang yan sa mga grupo. Kasi kung sa basket yan, sila nagsiset play. Kung sa volleyball naman, goal. Ewan ko ang pangalan sa volleyball, ba sa basketball, sila nagsiset play. Siyempre, hindi mawawala yung steelman na leadman. Siyempre, steelman, nagsusupervise yan. Pwedeng working yan, pwede rin siyang nandyan. Okay? Pag sa tingin niya na ba, mahina, para mabuhayan ng dugo, aakyat yan siya. Kasi pag nakita mo yung leader mo na nagtatrabaho, mabubuhayan kayo ng loob, bibilis ang trabaho. Okay? Paikot-ikot yan sa dyan. Kasi titingnan na yung mga helper, bakit ang bagal? Dapat next pan na naman yan, next pan. Same procedure. Okay, so ganyan ang setup niya meaning nasa frontline talaga yung mga mabibilis. Nasa frontline talaga yung mga veterans. Nasa frontline yan. Sila yung didiskarte kung saan mo isusuksok yung bakal. Kasi tingnan mo pagka hindi niya na isuksok na maigi yan, disgrasya yan. Meaning babaklasin mo ulit, huhugutin mo ulit para, 'di ba? So may mga taktika yan. Hindi lang yan basta pasok ng bakal. Okay? It's such a way na
sa dulo, na itali mo na lahat, yung pala, mali pala pagpasok mo. 'Di ba? Okay, so ito yung yung illustration, typical. Maslab man, mabeam, 'di ba? Yung poste, iba naman ang setup ng poste. Baka sa part 4 gagawin natin 'yon. Okay, so yun yung tugon sa mga comments niyo sa mga vlog natin. So doon naman talaga umiikot yung Rick, sa mga comment doon umiikot yung vlog natin sa comment. Doon. Kung ano yung public demand, no? Kung ano yung mga viewers natin, doon tayo, yun ang isusunod natin. Tapos may nagtanong din, Rick, ba't hindi na rin nila nakikita yung mga comment nila, yung iba? So ang sagot doon, alam mo, kinikick out ko na. Yung tipong dumaan lang sa vlog natin, dumaan lang sa page natin, dumaan. Hindi na nga nagbayad, libre na nga, free lecture na nga. Nangansyaw pa, nang insulto pa, nang asar pa. Wala na nga na-share na learnings ba? Ano gagawin mo doon? Kick out ko na, meaning, ano tawag doon? Meron kang ipupush eh. Hindi kick out, tawag doon, block. Black. Black. Dinilit ko na, so hindi na siya makakapasok ever sa ko. Hindi na makita yung mga... Hindi na, sa sunod na learnings natin, bahala siya, hindi na. Hindi na nga nag-thank you eh. Libre eh. Dumaan na nga, hindi nga natin follower yun eh. So para yung mga negative vibes, out yan. Good vibes lang. Okay lang mag-negative, basta constructive. Constructive lang. Pero yung mga wala yun. Wala. 2024, out lahat ng negative vibes. Okay, sige. Parang ginugutom na ako eh. Tingnan natin yung comments sila. Baka meron pang part 4 to ha. Sige, bye-bye. Thank you.